Sister Chen. Wait lang po mga kapatid. Amen. So, magandang umaga po mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat pong muli. Tunay nga na ang pag-ibig mo ay laging sariwa sa bawat umaga. Maraming salamat po muli, O God, na ginising mo po kami sa oras na ito, O Lord, at malaya po kami makadudulog sa iyong harapan. Jesus, salamat po, O God, dalangin po namin na samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. O God, hallelujah. At muli po namin nilalapit sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga puso, Lord. Nagpapakumbaba po kami. Humihingi po kami ng paglilinis. Ano man po ang aming mga nagawang pagsalansang sa iyo. Ito man ay sa pag-iisip, sa pananalita o sa mga gawa. Narito po kami, Panginoon, humihinging muli ng kapatawaran upang malayang makakilos ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, na hindi po hadlang ang aming mga distansya para kami, O Lord God, ay magkaisa na lumapit sa iyo, O God. Hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon Jesus, sa aming pag-aaral, at muli sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Muli, magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Kumusta po? Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo sa boses ko at medyo nagre-recover pa po. Wait lang po ha. Malinaw po ba? Kasi dito sa phone ko, slow connection ang nakalagay. Good morning po, Sister Chin, Sister Olen, Brother Kaloy, Sister Carmen, Sister Oliva, Sister Grace. So, mag-start na po tayo. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa ating text. Lamentation, chapter 3, verses 22 to 23. Very familiar verse po. Basahin po natin sa wikang English. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. At basahin ko rin po sa wikang Tagalog, mga kapatid.
Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ito ang kanyang habag. At ang kanyang habag ay hindi nauubos. Bawat umaga ay panibago. Dakila ang iyong katapatan. Hallelujah! Thank you, Lord. Tunay ngang dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Ang pag-ibig niya nananatili sa atin. Amen, mga kapatid. Ang kanyang awa ay hindi natatapos. No doubt, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon at ang pag-ibig niya ay mananatili sa atin. Hindi siya nagsasawa sa atin kahit minsan nagsasawa tayong lumapit, nagsasawa tayong gumawa ng hindi maganda, pero ang Panginoon ng maganda, pero ang Panginoon talagang napakabuti. Amen. Praise the Lord. Naririnig po ako. Amen. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, I believe naman lahat po tayo ay may failure, 'di ba? At ang kabiguan sa buhay madalas mas pinipili ng tao na maging malayo siya. Pero sa umagang ito, pinapaalala po ng ating Panginoon na sa kabila ng lahat ng iyon, siya po ay lagi nating kasama. Kahit sa pinakamalaking kabiguan ng tao upang tulungan tayong malagpasan ang ating mga kabiguan at ang ating mga kahinaan. Amen, mga kapatid. At may tatlong kamanghamanghang bagay na actually ginagawa po ang Diyos, maaring hindi natin alam, para tayo ay maging mananagumpay sa oras po ng ating mga kabiguan. Una, ipinapanalangin po tayo ng ating Panginoon. Yes, mga kapatid, katulad po ni Apostle Peter, bago pa man siya mabigo, bago pa man siya bago pa niya itatwa ang ating Panginoon, sinabi na ni Jesus sa kanya. Sabi sa Lucas chapter 22 verse 32, ipinananalangin kita upang ang iyong pananampalataya ay hindi mawala. Praise God. So, ngayong umaga, I believe na si Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Siya ay namamagitan para sa bawat isa dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ang sabi nga po sa Hebrew chapter 7 verse 25, kaya niyang iligtas ng lubusan ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen. So, habang tayo ay umiiyak sa ating pagkadapa, habang iniisip natin baka tapos na ang mga pangarap natin sa buhay, mismong ang Panginoong Hesus po ay nananalangin para sa atin. Nakikita niya kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Bawat patak ng luha natin, yan po ay hindi lingid sa harapan ng Panginoon. Kaya, laban lang kung sino man ang mga may pagkabigo. Kung sino man ang mga nahihirapan, bangon dahil kasama natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. At ang ikalawa po ay naniniwala si Jesus sa iyo. Naniniwala si Jesus sa atin, sa bawat isa sa atin. Hindi lamang nananalangin siya para sa atin. Naniniwala siya na marirestore tayo, mga kapatid. Naniniwala siya sa ating restoration. Kaya sinabi niya kay Pedro, bago pa ang kanyang malaking pagkabigo, kapag ikaw ay nagsisi at muling bumalik sa akin.
So alam na ng Panginoong Hesus na itatatwa siya ni Pedro. At alam din niya na sa kabila ng kanyang kagustuhan sa lahat ang mga sinabi niya ay may pagkabigong darating. Kahit paulit-ulit pa siyang sumumpa sa harapan ng Panginoon, alam na ng Panginoon ang mga mangyayari at gagawin ni Pedro, mga kapatid. Dahil kahit ang kahinaan natin ay alam na alam ng ating Panginoon. Ganun pa man, alam din ng Panginoon na babalik si Peter sa kanya. Alam niya na ito ay, alam niya naman na mahal siya ni Pedro, di ba mga kapatid? So ganun din po sa atin sa oras na ito. Ang totoo mga kapatid, tayong lahat ay nagkakamali sa kabila ng ating pagmimithi, sa kabila ng ating desire talaga na makalakad ng may kabanala, makalakad ng matuwid sa ating harapan. Pero minsan talaga hindi maiwasan na tayo ay nagkakamali pa rin, di ba? Nabibigo pa rin tayo na makasunod sa lahat ng nais na ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil hindi pa naman po tayo perfecto. At sa mundong ating ginagalawan, alam po natin na napakaraming tukso, napakaraming manlilinglang. Kaya kadalasan paulit-ulit po tayong napopol short sa katwiran ng ating Panginoon. Pero ang pinakamalaking kahinaan natin ay minsan, hindi lang minsan, amen, mga kapatid, ito ay paulit-ulit na laban. Dahil kung saan tayo mahina, in my own experience, doon naman po tayo lalong nasusubukan. Praise the Lord. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang naroon sa isang malaking pagkakamali natin. Nariyan din siya sa mga pagkakamaling inuulit-ulit natin. Kahit paulit-ulit tayong bumabagsak, hindi tumitigil ang Diyos sa paniniwala na maaari niyang gawin sa buhay ng bawat individual. So sa madaling salita, hindi tayo sinusukuan ng ating Panginoon, mga kapatid. So dapat, wag din po tayong susuko. Hallelujah. So salamat sa Panginoon dahil napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Kahit nagkakamali tayo, ang grasya niya, ang pag-ibig niya ay laging bago, laging sariwa sa bawat umaga. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. And number 3, pinapakitaan tayo ni Jesus ng awa. Amen. Thank you, Lord. Mas handa si Jesus na magpakita ng awa kaysa tayo ay bago pa tayo humingi nito, pinapakita na ng Panginoon. Kapag tayo ay bagsak, hindi niya tayo dinudurog. Hindi niya tayo dinadagdagan ng guilt. Hindi niya tayo kinukonsensya. Hindi siya katulad ng tao na ipapamukha sa atin na tayo'y makasalanan, na tayo may pagkakamali. Hindi niya tayo sinusumbatan, di ba mga kapatid? Sa halip, nais niya tayong iligtas. Ang sabi po sa Juan, chapter 21, verse 6, kung naaalala po natin ang istorya na hindi pa nagtatagal matapos itatwa ni Pedro si Jesus, bumalik siya sa pangingisda kasama ang ibang mga alagad. Magdamag silang ng isda ngunit walang huli. Pagsikat ng araw, tinawag sila ni Jesus mula sa dalampasigan at sinabi kung saan ihahagis ang lambat. Ginawa nila ito at ang nangyari mga kapatid, hindi na nga nila mahila ang lambat dahil sa dami ng isda. So mga kapatid, nang sumunod po si Pedro kay Jesus, mas marami pa ang natanggap niya kaysa kaya niyang dalhin. Di po ba mga kapatid? Hindi po sila magkanda-ugaga sa dami ng kanilang mga nahuling isda.
So, ganun din sa atin mga kapatid. I believe na nais gawin ng ating Panginoon yon sa ating mga buhay. Kailangan lang natin ay sumunod sa salita. Sumunod sa sinasabi o inuutos o sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya niyang gawin sa 5 minuto or kahit sa isang iglap ang hindi po natin kayang gawin sa 50 taon na pagpaplano natin sa ating mga buhay. Instantly kayang ibigay ng Panginoon ang abundant blessing na nais niyang ipagkaloob sa atin mga kapatid kung tayo po ay willing sumunod sa ating Panginoon. At ang mabuting balita mga kapatid, isa pang magandang nais sabihin ng ating Panginoon sa atin na talagang obedience leads to blessing. Amen. Ang awa ng Diyos sa atin ay hindi po nakabase sa performance natin. Hindi ito nakadepende sa kung gaano kagaling o katalino tayo dito sa mundo o kung ano ang posisyon natin kung saan man tayo nandoroon. Amen. Hindi po ito nakadepende sa consistency natin. Hindi ito nakadepende sa perfection natin. Nakadepende po ito sa katapatan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya nga, 'di ba, ang text natin po ngayon, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ito at ang kanyang habag ay hindi nauubos. Bawat umaga ay panibago. Dakila ang iyong katapatan. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Walang makapapantay sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. So, maaaring sa mga oras na ito, merong mga taong gusto nang sumuko. Gusto nilang sumuko dahil sa kanilang mga kabiguan sa buhay. Dahil sa kanilang mga pinagdadaanan. Maaaring iniisip mo kung sino ka man na sobra na ang pagkakamali mo. Maaaring pakiramdam mo wala ka ng pag-asang maibalik sa dati ang relasyon mo sa Panginoon. No, kung sino ka man, no, nagkakamali ka. Dahil ang nais pong sabihin ng Panginoon sa umagang ito, hindi ka niya susukuan. Dahil ang Panginoon ay nananalangin para sa iyo. Ang Panginoon ay naniniwala pa rin sa iyo. At ang Panginoon ay patuloy na magpapakita ng awa sa iyo. Ng awa sa bawat isa sa atin. Kahit ano pa ang ating nakabiguang nagawa, kung ano man ang ating kasalanang nagawa, mananatiling tapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya huwag nating hayaan na ang kabiguan ang maging final say sa bawat buhay natin. Huwag po nating hayaang ang guilt ang pumigil sa bawat isa sa atin sa paglapit natin sa ating Panginoon. Huwag nating hayaang ang kahapon o ang iyong nakaraan ang magnakaw ng layunin ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Sa umagang ito, malaya kang lumapit muli, magsising muli sa bawat pagkakamali mong nagawa, at magtiwalang muli na kayang i-restore ng Panginoon ang iyong relasyon. Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng pagbagsak mo, siya ring Diyos na handang magbangon at magbalik sa iyo. Tandaan po natin, ang bawat kabiguan ay hindi katapusan kung si Jesus pong palagi ang sentro ng ating buhay. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Short lang po message ko dahil una-una hindi pa po okay yung boses ko at I believe na maikli man po ang mensahe ng Panginoon. Ito po ay nagbigay muli ng encouragement sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sa tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, maraming salamat pong muli, O God.
sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ramdam namin ang katapatan mo, ang pag-ibig mo, O Lord, hallelujah. At sa mga sandaling ito, patuloy ka pong mangusap sa bawat naabot ng tinig na ito, Panginoon, ay aangkinin po namin, Lord God, hallelujah, na kung sino man ang nakakaramdam ng mga kabiguan, ng kalungkutan, Panginoon, sila po ay muling babalik sa iyong harapan, Panginoon, at magtitiwala ng lubusan. Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aking mga kapatid, Lord God. Patuloy mo pong gamitin ang akbalayan, Panginoon, to be a blessing, Panginoon. Spiritual blessings, Panginoon, O God. Hallelujah. Gamitin mo po ang platform na ito, Panginoon, to reach out, Panginoon. Dahil marami pong kaluluwa, Panginoon, ang nangangailangan ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Hallelujah, na patuloy mo pong binibigyan ng wisdom, Panginoon. Hallelujah. Kung ano po ang mga dapat gawin, Panginoon, to reach out. Hallelujah. Bless your people, Panginoon, para sila po ay maging buhay na testament, Panginoon. How great you are, Panginoon. How faithful you are, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat buhay namin, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So yun, bye-bye po mga kapatid. God bless us po.